Hello everyone and welcome back to my channel. This time magluluto tayo ng bulalo pero hindi bulalo. Ang tawag ko po dyan ay beef spare ribs timplang bulalo. At ang mga ingredients na nakikita nyo dyan ay ilalagay ko na lang sa description box. So doon nyo na lamang po tingnan. Same procedure lamang po ang pagluluto nito kagaya ng naglalaga ka ng karning baka. Ang kaibahan lang po yung mga sangkap na ginamit ko dito dahil marami-rami ang mga sangkap na makikita nyo dyan. At ang dahilan ay para ma-achieve ko yung lasa ng timplang bulalo lalo na dito sa Tagaytay o kaya dito sa Batangas. So madali lang naman siya gawin at madali lang naman lutuin. Dahil this time gagamit na lamang po ako ng pressure cooker kisa naman magluto ako ng mahaba-habang oras para lang magpalambot. Kaya panoorin nyo na lamang po ang buong video hanggang dulo.
So, unang gagawin natin ay magpapakulo muna tayo ng tubig. Tamang-tama yan sa 1.5 kilo na karne ng baka na aking lulutuin. Bali, pinakulo ko na ang tubig na yan para mas mabilis na kumulo yung kabuuan ng dami ng tubig na gagamitin. So, pag kumulo yan, saka ko lang ilalagay yung karne ng baka, yung spare ribs. Ayan, ready na siya. So, ilalagay ko na yung karneng baka. Yan, sabay-sabay ko lang na ibinuhos yan. So, tatakpan lang muna natin ito. Pero hindi yung takip ng pressure cooker ang gagamitin ko. Yung glass cover na ginagamit ko rito. Ayan, at least transparent. Mas madali mo siya makikita pagka kumulo na. Yan. So, pag kumulo na, sunod ko nang lagay yung lahat ng mga ingredients na aking inihanda kanina, maliban doon sa bok choy. Ayan, makikita nyo yung mais, yung celery, sibuyas, bawang, carrots, paminta, lahat na pinagsama-sama ko nang ibinuhos dyan. Iyan. Sinabay ko na rin dyan yung cubes kanina. At titimplahan ko na rin ito ng patis para sama-sama na sila kapag tinakpan ito ng lid ng pressure cooker. So usually kapag may mga sabaw ang niluluto ko, mas pinipili ko na gumamit ng fish sauce. Mas malasa kasi ito kumpara doon sa asin. Ang asin kasi asin lang, pero ang fish sauce, ano yan, isda na fermented, ginamitan ng asin. So mas malasa siyempre ang patis or fish sauce. So this time takpan na natin ito ng takip ng pressure cooker. Kasi pakukuluan ko na ito ng mga 45 minutes. At once na mag-whistle na yan, hihinaan ko na ng bahagya ang apoy. Lagay ko na lang sa medium high ang setting para naman hindi matuyuan ng sabaw. So after 45 minutes, pwede ko na itong tanggalin na pressure regulator. Yun po yung nagkukos ng whistling sound. Hanggat mataas kasi ang pressure sa loob, yung pressure ng init, hindi mo ito mabubuksan liban na tanggalan mo ito ng pressure regulator o kaya antayin mo na lumamig. Pero matagal yun kung mag-aantay ka pa, kaya nakita nyo hinugot ko lang. So it takes about 2 minutes bago natanggal yung pressure. Matagal-tagal din. At yan, makikita mo na matindi pa yung kulo ng
ating niluto. Grabe talaga yung init niya sa loob. So ayan, kitang-kita nyo yung mais at yung karne na talagang tamang-tama na yung lambot niya. So next na ilalagay natin dyan ay yung gulay. Kaya pakukuluin ko ulit ito. Then saka ko ilagay yung bok choy. At yun ay pinakapanghuli. At syempre, titikman ko muna yung lasa sa alat kung tama din. Then pag okay na yan, lagay ko na yung gulay. So, okay na. Tama-tama lang yung alat. So, ayan. Magic. Di nyo nakita paano ko nilagay, no? Pero luto na. And we're done with this recipe. So, kaya hangoyin na natin to sa mangkok. Ayan. Sa wakas, makakatikim na rin ng masarap na spare ribs beef stew timplang bulalo. You know, halos sumiwalay na yung laman sa spare ribs. Bagay to sa mga tigulang na pustiso pala. So, yan po ang ating menu for the day. Beef stew, timplang, bulalo. You may want to try this and you'll never go wrong. Ayan itsura pa lang. Taob na naman ang kaldero niyan, di ba? Sira ang diet mo niyan. Okay, so sa lahat po ng mga nanood at umabot hanggang dulo, maraming salamat sa inyo. At kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, please do subscribe and hit the bell to keep you updated. Thank you so much for watching. Bye! Kainan na! Shoutout po sa buong team at sa lahat ng ating mga subscribers.